Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Video na kung saan ang tinatalakay natin ngayon ang mga balita tungkol dito sa West Philippine Sea o maging sa China o pag-i-invade niya dito sa Taiwan. So, may video po tayo ngayon mula kay Global Security Report. At dito makikita natin itong mga military equipment ng USA na patuloy na dinideploy dito. So tingnan po natin sa video na ito at sama-sama po tayong maglagay ng ating komento tungkol sa video nito ni Global Security Report. Ito po ang kanyang video. Panoorin po natin. Mga tangke. History is being written right here in Subic Bay, Philippines. Thousands of US military... So, dinideploy po sa Subic, So, inactivate po nila itong dating base militar nila kasi well active pa naman to noon. At ngayon na mahabang panahon na ito ay naging parang pasyala na lang, no? So, sa ngayon, inactivate nila ito as active base ng US. Again, tingnan natin ulit. Tanks and equipment have arrived in a show of strength, cooperation, and shared commitment to regional security. But what does this mean for the Philippines and the world? Subic Bay has long been a strategic hub in the Pacific. Once a bustling US naval base, it's now a vital economic and logistical center for the Philippines. And today, it's back in the global spotlight as ships carrying tanks, armored vehicles, and state-of-the-art military equipment dock here once again. Take a look at this. This isn't just a delivery. It's a massive logistical operation. Rows upon rows of advanced machinery from Abrams tanks to Humvees are being unloaded with precision and efficiency. This is a sight to behold. This operation underscores our commitment to maintaining peace and stability in the region. The equipment will support joint exercises and disaster response initiatives with our Filipino allies. The asymmetric advantage of our alliances and partnerships in the region is part of what separates us from the PRC, because they don't have that. The relationships. They don't have the relationships. Combat credible forces allied and together win wars. So if conflict happens, I'm confident we're prepared to fight it. Philippines has received its first batch of M1A2T Abrams main battle tanks as it continues its drive to modernize its armed forces, which face an expanding military threat from Beijing. While the upgrade for the Republic of China Army, ROCA, which was still operating 1950s-era M41A, 3 Walker Bulldog light tanks up until recently, is obvious. There are still questions about how suitable the big and heavy Abrams is for the island's very particular defensive requirements. Philippines Ministry of National Defense. Stop muna natin saglit, puro tangke at mga land vehicle po yung dinedeploy sa ngayon. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, kung makapasok ang Chinese dito sa teritoryo natin, sa tingin ko, kayang-kaya natin sila sa land base, Kasi more on sa guerrilla tactic pa lang, ay mahihirapan na sila. At marami po tayong mga equipment kung land ang pag-uusapan, pero ito, napakaraming equipment nito na parang sila yung mananakop. Sila yung gagawa ng paraan para i-deploy itong mga equipment na to, hindi dito talaga sa Pilipinas. Maaaring pag umusbong at lumala ang gera, ay mag-land ito doon sa mismong mainland China. Kung lumala ang gera, pasukin ng mga US
troops itong mainland China at mas magiging madali yung transport kasi nandito nakaimbak sa lahat yung thousands of military tank and equipment, no? Yan kasi yung nasa pamagat ni Global Security Report. So, binibigyan lang natin ng reaction yung napapanood natin dito sa balita ni Global Security Report. Ano? So, tuloy natin. Defense confirmed today that the first shipment of M1A2T tanks had arrived from the United States. On its official social media channel, the MND published imagery showing the Abrams being inspected and then loaded onto flatbed trucks for onward transport. Malalakas na tangke yan. The tanks were apparently unloaded from a ship at the port of Philippines yesterday. Other reports from Philippines suggest that 10 of the new tanks will remain with the training unit, while the others will go to frontline armored brigades in Camp Aguinaldo, Manila. From there, they would be best positioned to help defend northern Philippines. Philippine order for M1A2T tanks was approved in July 2021 in a deal valued at around $2 billion, as announced by the Defense Security Cooperation Agency. The arms package also included 250 Block Y, 92F Stinger anti-aircraft missiles, M88, A2 armored recovery vehicles, and Oshkosh M1070A 1 heavy equipment transporters. This proposed sale of M1A2 tanks will contribute to the modernization of the recipient's main battle tank fleet, enhancing its ability to meet current and future regional threats and to strengthen its homeland defense, the DSCA statement said at the time. These tanks will contribute to the recipient's goal of updating its military capability while further enhancing interoperability with the United States and other partners. The M1A2T specifically features a reconfigured turret and various unspecified modifications to improve its survivability, as well as a modified electrical system, an auxiliary power unit, and a new ammunition data link used when firing programmable munitions. Facing the threat of a People's Liberation Army, PLA invasion, Philippine defensive strategy means that every single tank and armored vehicle would have to count toward the island's defense, were it to go to war. With Beijing continuing to claim Philippines as its territory and with repeated threats to invade. Yun po, no? Kasi ito'y puro tangke, no? Tsaka land vehicle, kagaya sinabi ko. Kasi kung ito ay para makover lang yung tinatawag natin Spratly Island, more on amphibious to at maliit lang yung land na pag-aagawan. Kasi island lang yun yung sa Scarborough Shoal. So, sa tingin ko nga ay parang may balak din silang atakihin at lumanding doon sa mainland China. Kaya meron mga ganitong karaming tangke ang dumarating dito sa atin at yung mga iba pang land military equipment. Ano? And seize control of the island by force if necessary. This has driven the retention of even obsolescent equipment. This is something that the M1A2T deliveries go some way to address. More generally, there are Kaya nakikita natin sa video, maaari kayang ito ay sa ibang bansa o ito ay kuha talaga dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung paano binubuo ni Global Security Report yung kanyang video, kung authentic ba talaga to o hindi. to a resurgence in interest in light tanks, including the U.S. Army's new M10 Booker. In fact, the particular advantages of the M10 for Philippines are something we have discussed in the past, speaking to an armor expert. The Booker would prove a valuable platform in a Philippine ground fight. About 2/3 of the island is mostly rugged mountains. It features flat to rolling plains in the densely populated west, which faces mainland China. The M10's smaller size compared to an Abrams would allow it to better maneuver through the tight, restricted urban areas,
where much of the fighting would take place. It would be able to pass over bridges, and Abrams might not be able to cross due to weight concerns and operate with a much lighter logistical footprint. So, kung ako po kasi ang tatanungin nyo, mas effective sa atin yung tinatawag natin mga jet fighters at saka siyempre yung mga missile. Kasi kung malayuan ng laban, mas kailangan natin ito, yung long range o mid-range. Sa mid-range, kasi ang nasakop lang ng mid-range ay hanggang Spratly Island. No, o lalampas lang ng kaunti doon, no, kasi ang capacity ng mid-range ay nasa 300 nautical mile. Yun yung mid-range missile. So, pasok yun sa pinaglalaban natin na 200 nautical mile. Kung long range, ito na yung mga Tomahawk na aabot ng 1,600 to 1,800 nautical mile sa mga baybayin ng China. At maaaring kung ipupwesto ito sa northern part ng Philippines o sa may Batanes o area doon, aabutin ito yung kahit middle o yung gitnang bahagi ng land ng China. The smaller 105mm main gun on the M10, the same expert added, is powerful enough to handle most Chinese equipment. It's also important to note that these tanks are just part of a multi-layered defensive strategy for the Philippines, which also includes AH-64 Apache attack helicopters, long-range artillery, and multiple launch rocket systems, as well as coastal defense missiles that would hope to create havoc among an invasion fleet before it even managed to land any troops and supporting armor. The nature of the modern battlefield and its myriad of threats means that tank-on-tank warfare is not as probable nowadays as it once was, although Ukraine has shown the tank is not a dead concept by any means. But should it happen that the Philippines has to face Chinese tanks in such a situation, the M1A2T Abrams at least offers a much higher level of capabilities than the tanks otherwise in Philippine service. Stay tuned for updates on this incredible story. Don't forget to like, share, and yun po, no? Kung titignan natin yung videos, hindi natin nga, sabi ko kanina, hindi natin ma-sure kung kuha yun sa Pilipinas o pinik lang yung video mula sa ibang bansa o mismo sa Amerika, no? Yung mga maraming tangke na nakahilera. Kasi may mga ganitong nagbablog na kagaya ng Global Security Report na meron silang ibang motibo, no? Hindi yung totoong balita yung nilalagay nila. So as of now, regarding sa news, wala pa ang lumalabas na 1,000 of US military tank na equipment o baka naka-media blackout. Dalawa lang po kasi yan. Kaya hindi lumalabas yung balita. So yun po yung aking nakita dito tungkol sa video ni Global Security Report. Kung kayo po ay may komento tungkol dito sa in-upload na sa kinuha nating video, maaari po kayo maglagay ng komento. Kasi ito po kung ito po ay totoo na may mga thousands of military tank na equipment, no? At saka may equipment na military equipment na nasa Subic ngayon ay mukhang gegerahin talaga at gegerahin ng US ang China sakaling mag-trigger itong gera o yung invasion ng China dito sa Taiwan. Talagang lalaban at tayo ay tutulong dahil yung mga equipment nila nandito sa Pilipinas, yung mga bala nila nakaimbak dito, ay andun na yung sinasabi na madadamay tayo sa gerang ito. So, hanggang dito na lang po. Ito po ang Awi Mix Videos. Hanggang sa muli.